Ang pinong langis ay nagpapalakas sa makinang pandigma ng Russia sa iba't ibang paraan. Kailangan agad ng tropa ng Russia ng gasolina at diesel para mapanatili ang humihinang mekanisadong pag-atake laban sa depensa ng Ukraine. Direkta, ginagamit ng Russia ang pinong langis para palakasin ang pondo sa digmaan at patahimikin ang mamamayan sa pamamagitan ng pag-export dahil may gasolina sila na ipagpapatuloy nila ang araw-araw. Ngunit unti-unting bumabagsak ang lahat para sa Russia. Bumagsak na ang lifeline ng pinong langis. At wala nang magawa ang Russia tungkol dito. Ang Setyembre ay naging impyerno para kay Vladimir Putin dahil nagsanib ang Ukraine at Europa para tanggalin ang langis mula Russia at iwanan ang bansa sa pagkataranta. Sa prosesong ito, may isang numero na mas sasakit para kay Putin kaysa sa iba. 1,000,000. Ganyan karaming toneladang gasolina ang nawala sa Russia dahil sa drone strikes ng Ukraine at mas mahigpit na hakbang ng Europa noong Setyembre. Nagtagpo ang mga strike at parusa noong Oktubre 7 ayon sa Euromaidan Press. Dahil sa matalinong hakbang ng European Union, ang tuloy-tuloy na drone strikes ng Ukraine ay naglagay sa Russia sa Catch-22 na sitwasyon. Tatanggapin ba ng Russia ang kakulangan sa kanilang bansa? Kung gagawin nila ito, mararamdaman ang epekto ng digmaan sa Ukraine hanggang Moscow. Kaya magsisimula ng ma-pressure si Putin mula sa kanyang mamamayan. Maaaring subukan ng Russia ang mas delikadong pag-iwas sa parusa. Ngunit magdudulot ito ng problema sa kanila. Habang pinupuntirya na ng European Union ang Shadow Fleet, napupunta na ngayon si Putin sa isang sitwasyong walang panalo at nagsimula na ang lahat. Halimbawa, ang kakulangan sa gasolina. Ang pagkawala ng 1,000,000 tonelada sa isang buwan ay tiyak na masakit at tila nagiging resulta nito ang matinding kakulangan ng gasolina sa maraming mahahalagang rehiyon ng Rusya. Ang Crimea, na sinakop ng Rusya noong 2014 at sagisag ng mga layunin ni Putin sa Ukraine, ay isa sa pinakamatinding na apektuhan. Noong Setyembre 25, iniulat ng Kiev Independent na kalahati ng mga gasolinahan sa Crimea ay huminto na sa bentahan ng gasolina dahil sa kakulangan, palatandaan ng lumalalang krisis sa gasolina. Hindi ito propaganda mula sa pro-Ukrainian news outlet. Ayon sa Kiev Independent, ang balita ng mga pagsasara ay mula sa Kommersant, isang pro-Russian media outlet. Sinuri ng outlet ang 17,000 gasolinahan sa Russia at natuklasang may kakulangan sa buong bansa. Ang Crimea at ang Southern Federal District, kung saan sinasabi ng Russia na kabilang ang sinakop na Crimea, ang pinaka-naaapektuhan, mahigit 220 gasolinahan o 100 at 42% ng kabuang bilang sa distrito ang tumigil sa bentahan ng gasolina hanggang humupa ang krisis sa gasolina ng Russia. Ang Crimea, na malayo sa mainland Russia at naaabot lang sa tubig o Crimean Bridge, ay matinding apektado ng problema. At may saysay ito. Mahaba-haba ang biyahe ng gasolina bago makarating sa Crimea. At marami pang mga lugar sa daraanan na kukuha rin ng bahagi ng paparating na supply ng gasolina. Pagdating ng tren o bangka ng Russia sa Crimea, ubos na ang gasolina sa mga gasolinahan doon. Sinundan ng Reuters ang mga ulat noong Setyembre 29 sa sarili nilang artikulo. Noong katapusan ng Setyembre, iniulat ng Reuters na ini-freeze ng mga autoridad ng Crimea ang presyo ng gasolina para pigilan ang mga gasolinahan na samantalahin ang kakulangan sa supply at demand sa peninsula. Ipinatupad ang rasyon ng gasolina na nilimitahan sa 30 litro bawat customer kada transaksyon. Halos 65 galon ang katumbas nito. Katumbas ito ng 1.5 o 1.6 ng kapasidad ng tangke ng gasolina ng Ford F-100 at 50 depende sa modelo. Ang isa sa pinakasikat na sasakyan sa Amerika ay malilimitahan ang paggamit sa Crimea. Kinumpirma ng Pravda ang mga restriksyon sa gasolina sa Crimea ilang araw matapos ang Reuters at binanggit na mas mahigpit ito sa ilang rehiyon ng peninsula. Limitado na sa 20 litro bawat customer ang 4 na uri ng gasolina. Automatikong iniksyon, 72, automatikong iniksyon, 75, automatikong iniksyon, 75 NP at automatikong iniksyon, 100. Crimea marahil ang pinakamalalang tinamaan ng kakulangan at rasyon. Gayunpaman, napipilitang harapin ni Putin ang katotohanang simula pa lang ang Crimea. Ramdam na rin ang kakulangan ng gasolina sa ibang rehiyon ng Russia. At inaasahang lalala pa ito habang tuloy ang kampanya ng Ukraine at European Union laban sa kapasidad ng Russia sa pag-refine. Tatalakayin natin mamaya sa video ang ginagawa nila.
Ngayon, heto muna ang mas malawak na resulta. Ang pagkawala ng 1 milyong tonelada noong Setyembre ay maaaring ituring na deadline. Ngunit hindi ito ang nag-iisang mahalagang bilang sa lumalalang krisis ng Russia sa pagre-refine ng langis. Ayon sa Euromaidan Press, napaka-epektibo ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery mula Agosto na nagbawas ng halos 40% sa kapasidad ng Russia sa pagre-refine ng langis offline. Tinamaan ng sunod-sunod na pag-atake ang mga pangunahing refinery gaya ng Ryazan at Kyiv na walang palatandaan ng paghinto. Anumang pagkukumpuni na sinusubukan ng Russia ay nauuwi ring masira makalipas lang ang ilang araw kapag may isa na namang drone na sumira sa isang mahalagang bahagi ng tinarget na oil refinery. Kailangang timbangin ang mga kamangha-manghang resulta sa realidad. Ang Carnegie Endowment ang nagbigay ng pagsusuri noong Oktubre 3 tungkol sa pagpipino ng Russia. Kaya ng Russia magpino ng 300 at 27 milyong tonelada ng langis bawat taon o 65 milyong bariles kada araw. Ayon sa endowment, ang 16 na refinery na inatake ng Ukraine noong Agosto at Setyembre ay may kapasidad na 100 at 23 milyong tonelada bawat taon, 38% ng kabuuan. Sa madaling salita, 38% ang pinakamataas na hangganan ng posibleng pinsala. Mahalaga dito ang mga salitang pinakamataas na hangganan. Magkaiba ang tamaan lang ang refinery at ang tuluyang pagpapatigil nito. Pero may ilang kawili-wiling punto ang Carnegie Endowment. Hindi tugma ang papel na kapasidad ng Russia sa pagre-refine sa aktwal nilang kakayahan. Mga 22% ng refinery ng Russia ay hindi ginagamit kaya 200 at 70 milyong tonelada lang ng produktong pino ang nagagawa kada taon sa halip na 300 at 27 milyon. Tinatarget ng Ukraine ang mga aktibong refinery. Ibig sabihin ay unti-unti nitong binabawasan ang natitirang 78% ng kapasidad ng Russia sa pagre-refine. Ayon sa endowment, may sobra ring supply ng gas at diesel ang Russia. Taon-taon, 16% ang sobrang produksyon ng gasolina at 32% naman sa diesel kumpara sa sariling konsumo ng bansa. Malaki rin ang supply ng nafta sa Russia na maaaring gawing Euro 3 na gasolina gamit ang mga additives. Tandaan mo yan dahil babalikan natin ang paggamit ng additives mamaya. Ayon sa Carnegie Endowment, maaaring masyadong optimistic ang 38 to 40% na bilang. Sa ngayon, 5 milyong barrels kada araw ang nire-refine ng Russia. Malapit sa 4 na milyon ang bilang kapag 38% ng refining ng Russia ay hindi gumagana, kaya bumaba ang mga numerong nakita natin. Tinatapos ng endowment na hindi pa rin ito magandang balita para sa Russia. Ang mga oil refinery ng Russia ay parang isang lalaki na paulit-ulit na sinusuntok. Hindi siya mamamatay sa isang o ilang suntok, pero lalong nahihirapan siyang makabawi sa bawat kasunod na suntok. Kahit walang isang malakas na suntok, pwedeng mapatay sa bugbog. Alam ito ng Ukraine. Kaya paulit-ulit niyang inaatake ang refinery imbes na tapusin agad sa isang malakas na suntok. Bawat drone na tumatama ay lalo pang nagpapahina sa industriya ng pagpipino na nasa krisis na. Gayunpaman, totoong-totoo ang mga kakulangan at nangyayari ito dahil ang mga imbakan ng Russia ay hindi karaniwang ginagamit para suportahan ang lokal na merkado. Ang 16% ng sobrang gasolina at 32% ng sobrang diesel na gawa ng Russia ay hindi naiiwan sa bansa. Ibinebenta ito o ipinapadala sa mga frontline sa Ukraine para mapanatiling umaandar ang makinarya ng digmaan ng Russia. Para masolusyonan ang suliranin sa bansa, kinailangan ni Putin isakripisyo ang isa o parehong gamit ng pinong langis ng Russia. Ibinabalik lang nito ang leader ng Russia sa Catch-22 na sitwasyong tinalakay natin kanina sa video. Kung titingnan sa labas, mukhang kulang sa inventaryo ng gasolina at diesel ang Russia para malampasan ang sitwasyong dulot ng Ukraine at European Union. Noong Oktubre 1, sinabi ng Euromaidan Press na aabutin ng 9 na buwan bago maresolba ng Russia ang krisis sa gasolina nito. Hindi ito tagal ng panahon na aasahan mo sa isang energy superpower. Ibig sabihin, sa kalagitnaan ng 2026 pa, makokontrol ng Russia ang problema sa gasolina. Malamang iniisip rin nito na hihinto ang Ukraine sa pag-atake sa mga refinery at wala nang dagdag na parusa mula European Union. Pahiwatig, hindi mangyayari yon. Habang naghihintay ang Russia ng 9 na buwan, gumagawa ito ng desperadong hakbang para lutasin at itago ang krisis sa gasolina mula sa mga lokal na mamimili. Ang pag-asa sa Belarus ay isa sa mga taktika ng Rusya
Iniulat ng Reuters noong Oktubre 7 na lumobo ng 4 na beses ang gasoline export ng Belarus sa Rusya noong Setyembre. Umabot sa 49,000 tonelada. Kasabay nito, tumaas din ang export ng diesel. Umabot ng 33,000 tonelada. Malamang ginagawa ito ng Rusya para solusyonan ang kakulangan sa gasolina na napag-usapan na natin. Gayunpaman, ang pag-asa sa Belarus, kahit pa puppet state ni Putin, ay pansamantalang solusyon lamang. Hindi sapat ang produksyon ng gasolina ng bansa para matustusan ang Rusya at sariling mamamayan. Panoorin ang aming video para malaman kung bakit ang pagtitiwala ng Rusya sa Belarus para sa pinong langis ay nagpapakita ng desperasyon ni Putin. Dahil pansamantala lang ang tulong ng Belarus, napilitan ang Rusya gumamit ng ibang paraan laban sa krisis sa gasolina. Ayon sa Moscow Times, noong Oktubre 1, inihayag ng Rusya ang planong alisin ang taripa sa pag-angkat ng gasolina. Tatanggalin din nila ang ban sa isang additive na konektado sa posibleng paggamit ng napta. Sa pagsasama, maaaring maibalik sa merkado ng Rusya ang 350,000 tonelada ng gasolina bawat buwan. Hindi pa rin sapat para mapunan ang 1,000,000 toneladang nawala sa Rusya noong Setyembre. Pero baka mapapaikli nito ang pila sa mga istasyon ng gasolina. Magdadagdag ang Rusya ng 10,000 toneladang diesel bawat buwan sa lokal na merkado kapag ipinatupad ang mga hakbang na ito. Ayon sa Moscow Times, maaaring hindi kasing epektibo ang paraang ito gaya ng inaasahan ng Rusya. Ayon sa ulat, maaaring mawala ang benepisyo ng duty-free gasolina para sa mga Ruso dahil sa mataas na gastos sa transportasyon. Kasama rin ang panukalang limitadong paggamit ng ethanol sa paggawa ng gasolina. Ang pagluwag ng pamantayan para sa mas mataas na aromatic hydrocarbons ay isa pang palatandaan ng matinding pangangailangan ng Russia. May dahilan sa pagbabawal ng additives at mahigpit na teknikal na pamantayan. Ang pagiging handa ng Kremlin na isantabi ang mga ito ay nangangahulugang mas inaalala nila na magmukhang walang krisis sa gasolina sa Russia kaysa sa kapakanan ng mga tao sa Russia. At kung wala ng ibang paraan, pwedeng gawin ng Kremlin ang palagi nitong ginagawa. Magsinungaling sa sarili nitong mga tao. Sabi ng Moscow Times noong Setyembre 30, nagsimula na raw ang mga kasinungalingan. Si Dmitry Peskov, tagapagsalita ni Putin, ay sinabing nagkakaisa ang mga Ruso sa likod ni Pangulong Putin hanggang sa punto na handa silang akuin ang anumang pasanin na dulot ng mga desisyon ni Putin. Pero anong mga pasanin? Iginiit din ni Peskov na ang Russia ay balanse, predictable at matatag. Bakit niya sinasabing handang magsakripisyo ang mga Ruso kung wala naman talaga silang kailangang isakripisyo? Walang dapat ipag-alala sa kakakulangan ng gasolina. Ayon sa The Moscow Times, kumikilos na ang mga propagandista ng Kremlin. Ang kakulangan ay dahil daw sa maintenance ng oil refinery na wala namang saysay. Gustong ipakita ng Kremlin na ang sariling kakulangan nila ang dapat sisihin, hindi ang pag-atake ng Ukraine o parusa ng Europa. Inaamin ng state media ng Russia ang ilang objetibong dahilan, pero hindi nila sinasabi sa mga tao na nasusunog ang mga refinery. Hindi masusolusyunan ng ganitong taktika ang mga problema ni Putin ngayong buwan at di rin magtatagal ang tulong ng Belarus. Pwedeng magtagumpay ang kasinungalingan sa umpisa, pero babagsak din sa huli. Kahit alisin ang mga restriksyon sa paggawa ng gasolina, hindi pa rin ito sasapat habang lumalala at kumakalat ang kakulangan ng gasolina sa buong Rusya. Paano napunta rito ang Rusya? Dalawang salik ang sangkot na natalakay na natin ilang beses. Ang mga long-range drone strike ng Ukraine at ang mga parusa ng Europa ay bumubuo ng isang malakas na kombinasyon na naglalagay sa Kremlin sa binggit ng pagbagsak. Napag-usapan na natin ang epekto ng drone ng Ukraine. Pero hindi pa natin natalakay kung bakit naging epektibo ang mga pag-atake nitong Agosto at Setyembre dahil ito sa pagbabago ng paraan ng Ukraine. Simula Enero 2024, tinatarget na ng Ukraine ang mga oil refinery ng Russia. Ayon sa British Broadcasting Corporation, 3 pag-atake ang nangyari noon. Pati noong Pebrero, nasa rurok ang mga pag-atake noong Mayo 2024 nang tinamaan ng 7 refinery bago ito humupa sa natitirang 2024. Epektibo man. Parehong problema ang pag-atake ng Ukraine noong 2024 at unang bahagi ng 2025. Tatamaan ang isang refinery, tapos lilipat sa iba. Nagbigay iyon ng pagkakataon sa Russia na magsagawa ng pagkukumpuni. Ibig sabihin, hindi kailanman natagalan ang pagka-offline ng tinamaan nilang refinery. Noong Agosto 2025, binago ng Ukraine ang estratehiya nila.
Hindi na lang unang pag-atake sa refinery ang ginagawa nila ngayon. Umatake ang Ukraine, maghihintay ng ilang araw at pagkatapos ay muling umatake ng paulit-ulit. Ang layunin ay mapanatiling hindi gumagana ang refinery kahit ano pa ang gawin ng Russia para ayusin ito. Noong Agosto, ginamit ng Ukraine ang estratehiyang ito para atakihin ang 14 refinery ng Russia. Noong Setyembre, paulit-ulit nitong inatake ang 8 refinery. Mula Enero 2000 at 24 hanggang Setyembre 2000 at 25, tinarget ng Ukraine ang 21 sa 38 oil refinery ng Russia. Palagyan at matagumpay ang mga pag-atake ng Ukraine. Hindi rin nililimitahan ng Ukraine ang sarili nito sa pag-atake lang sa mga refinery, gaya ng itinuro ng The Economist sa isang artikulo noong Oktubre 5, kung saan dramatikong sinabi na lalong tumitindi ang impyerno ng Ukraine. Target din ng Ukraine ang iba pang energy infrastructure ng Russia. Tinatamaan din ang mga istasyon ng pagpapaandar ng langis at mga imbakan ng langis, kabilang ang isang pag-atake noong kalagitnaan ng Setyembre sa napakalaking pantalan ng paglo-load ng langis sa Primorsk na mumukod tangi. Kaya't bukod sa mga refinery, target din ng Ukraine sirain ang mga paraan ng Russia sa pagdadala ng langis sa bansa at mga customer nito. May matagumpay na estratehiya ang Ukraine dito at alam ito ng bansa. Sa Oktubre pa lang, ilang pag-atake na ang naganap. Noong ika-6 ng Oktubre, inatake ng mga drone ng Ukraine ang pinakamalaking oil terminal sa Crimea. Mas pinatindi nito ang hirap ng mga tao sa sinakop na peninsula. Ilang oras bago naming ginawa ang script ng video na ito, inatake rin ng mga drone ng Ukraine ang isang Russian refinery sa rehiyon ng Tiumen sa Siberia. Ayon sa The Moscow Times, ito na raw ang pinakamalayong atake ng Ukraine dahil mahigit 1,200 milya ang nilipad ng kanilang mga drone. Ayon sa Russia, napabagsak nila ang 3 drone, pero di pa nakukumpirma ng alinmang panig ang totoong pangyayari. Habang binobomba ng Ukraine ang mga refinery ng Russia, mas aktibo rin ang European Union sa mga hakbang na nagpapahina sa kapasidad ng Russia sa pagre-refine. Malaki ang naging epekto ng mga sanksyon sa pagpigil gumana ang mga refinery na tinatamaan ng Ukraine dahil nililimitahan nito ang access ng Russia sa piyesang pangkumpuni. Ipinunto na ito ng The New Voice of Ukraine noong Hulyo, habang kinukuwote nila ang Russian Energy Minister na si Sergei Sevyov. Bakit nagkakaroon ng aberya? Dahil sa sanctions, 4 na buwan ang para sa pagkukumpuni pero may naantala o hindi na i-deliver. Ayon kay Sevyov. Ayon sa Reuters, bawat atake ng Ukraine ay inaabot ng ilang linggo o higit pa bago maayos dahil ang mga inhinyerong Ruso ay wala ng access sa mga piyesang kailangan nila para magawa ang trabaho. Dapat lang ipagpatuloy ng European Union ang magaganda nitong ginagawa. Malapit na ang ika-19 na round ng parusa na magpapahirap pa kay Putin. Ayon sa Euromaidan Press, ang package na ito ay ginawa para bawasan ang kita ng Russia sa langis, posibleng sa pagparusa sa mas maraming barko ng shadow fleet ni Putin. Malamang napabilisin ng European Union ang pagbabawal sa pagbili ng liquefied natural gas mula Russia na nakatakdang ipatupad sa 2027. Ibinaba ng European Union ang price cap sa langis ng Russia sa 48 kada bariles. Idagdag pa rito ang mas marami pang parusa na ipinataw sa mga teknolohikal na supply chain na kailangan ng Russia para mapanatiling bukas at masuportahan ang kanilang mga refinery. At makakakuha ka ng isang malakas na one-on-one na suntok mula sa Ukraine at European Union. Isinasara ng Ukraine ang mga ito. At ang mga parusa ng European Union ang nagpapanatiling sarado ng mga ito. Ang tanging hadlang sa mga parusa ng European Union ay maaaring ang ilang miyembro sa loob ng bloc na masyadong makarasya para sa kapanatagan ng natitirang bahagi ng Europa. May ilang miyembro ng European Union na nagpapabagal sa pagpapatupad ng mga parusa. Kadalasang pinapalambot muna ang mga hakbang bago ipasa. Ang Hungary, lalo na, ay may kasaysayan ng paggamit ng veto power nito upang pigilan ang mga parusa ng European Union. Maaaring matapos na iyon sa lalong madaling panahon. Ayon sa politiko noong Agosto, iminungkahi ng ilang leader sa Europa na ang desisyon sa parusa ay gawin sa pambansang antas. Hindi na kailangan ang buong pagkakaisa ng European Union. Mapipigilan ang mga veto noon. Pero magbibigay din ito ng pagkakataon sa mga bansa sa European Union na di sundin ang iminungkahing parusa. Gayunpaman, ang mga parusa mula sa karamihan, kahit hindi lahat ng miyembro ng European Union ay mas mabuti pa rin kaysa walang parusa. At may iba pa. Dagdag pa sa malalakas na drone attack ng Ukraine at European Union sanctions,
Mas aktibo na ngayon ang ilang bansa sa Europa sa pagharap sa mga barko ng shadow fleet ng Rusya. Hindi agad kita ang epekto nito sa krisis ng lokal na gasolina sa Rusya. Pero mapapansin mo kung susuriin mong mabuti, mas maraming barko ng shadow fleet ang nahihinto. Ibig sabihin, mas kaunting langis ang naibebenta ng Rusya. Kapag mas kaunting langis ang naibebenta ng Rusya, mas kaunti ang kinikita nila. Ibig sabihin din nito na hindi nila kayang bayaran ang maraming piyesa at bahagi na maaari pa nilang makuha para sa pagkukumpuni ng kanilang refinery. Maaaring ginagamit din ng Rusya ang kanilang shadow fleet para bumili ng mga piyesa mula sa mga third-party na bansa na unang bumibili mula sa mga bansang nagpatupad ng parusa laban sa Rusya. Ang pagpigil sa daloy ay tumutulong limitahan ang pagre-refine ng Rusya na nagpapahirap lalo kay Putin ngayong maraming problema. Maraming balita ang ginawa ng Pransya tungkol dito. Noong unang Oktubre, inaresto ng mga opisyal ng Pransya ang kapitan ng isang hinihinalang shadow fleet na barko. Tinawag ni Putin ang insidente na pandarambong. Nagpadala ang Pransya ng mensahe na hindi nila papayagan ang mga kahinahinalang barko ng Russia na umiiwas sa parusa sa kanilang karagatan. Ang kapitan ng barkong iyon ay lilitisin sa Pebrero, ayon sa Guardian. Interesante ring malaman kung susunod ang ibang European Union bansa sa ginawa ng Pransya. May sariling ideya ang Denmark. Isang simple pero matalinong solusyon laban sa shadow fleet. Gaya ng mas mahigpit na pagsusuri. Gagamitin na ng mga Dane ang kontrol nila sa ilang daanan papuntang Baltic Sea para dagdagan pa ang pressure kay Putin habang sinusubukan niyang makabawi mula sa napakahirap na buwang ito. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa krisis ng pinong langis ng Russia. Salamat sa panonood!